Magandang araw po muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin itong investigasyon muli ng Senado patungkol doon sa pagkaka-involve sinasabing pagkaka-involve daw ni PBBM sa illegal na droga. Panoorin po natin ang naging kasagutan at paliwanag ng mga taga St. Luke's na kumuha ng drug test ni Ferdinand Bongbong Marcos. Ito po yan. At saka yung sige, go ahead, continue. St. Luke's. So head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct. So yan po, yung 2 minutes na mahigit na resulta, proseso ng drug test ni PBBM ayon dito sa taga St. Luke's kay Dr. Fernandez ay posible at totoo. So ituloy po natin. Yes, sir. Okay. Hindi niya pa lumabas, Doktora. Good morning po. Please identify yourself. I'm Teresa Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Will that satisfy everything, Mr. Chairman? Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Ito po yung exciting. Tingnan nyo po. Panoorin nyo po kung paano nila ginawa yung testing at kung ano lang ang tinesting nilang klase ng droga kay PBBM. Medyo hindi magandang pakinggan pero pakinggan pa rin natin. Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit para pong pregnancy test kit or So, parang para rin ginaganon? COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala po makina. hindi ito yung kabuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So pag-abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano po? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. This one? If I may Anong galing answer, po sa amin? Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. So, Mr. Senator,
ito po mapapansin nyo, hindi nila masabi-sabi yung pangalan ni Bongbong Marcos. Halata po kasi na mayroon silang pinagtatakpan eh. Ituloy po natin. Cheese, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba yung sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa shabu. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ano? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na itest nyo ako sa cocaine, itest niyo ako sa shabu, itest nyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng itest nyo ako sa cocaine, itest nyo ako sa shabu, itest nyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo, please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dahil ko ito sa in-apply ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit? And possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing. Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms? Yes, kailangan po yun. Kailangan po Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang Pwede pag nagkukukin ako, apply ako ng lisensya, pwede. maring makalusot po kasi po yun po yung Besides to the chairman's point, so for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in Yes or no? progress. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Shabu lang. Shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno? Sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Kasi po iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po. Pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa eh, yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isang subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? Saan po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent.
Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps there is another gap the good chairman of the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only the test for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos, that these issues were raised against him. That allegedly he was a cocaine user, and that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time, the issues being raised against him. Although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test, that was attempted at some point in time in our history to require a drug test, but the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher... Politically, hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we are waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong... Putulin na po natin dito at medyo mahaba-haba. So dito po maliwanag na may mga pinakikita o pinagtatakpan ang PDEA. At saka po yung mga doktor na nagsagawa ng drug test, mukhang mayroon silang ibang hindi sinasabi. Una, mapupunan natin hindi nila mabanggit-banggit ang pangalan ni President Marcos. Pangalawa, cocaine lang daw yung drug test na ginawa. Dito naman sa tinatanong ni Senator Escudero, bakit cocaine lang yung ginawa? Ang sinasabi po ng mga doktor, yun lang daw po ang hiniling. Okay, ganito po. Sa drug test kasi, kapag sinabing drug test at nag-submit ang isang tao for a drug test at nag-under ng proseso, lahat po ng klase ng drug natetest. Kasi po, kung tama yung sinasabi ni Senator Bato, na kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho at requirement yung drug test, hindi ka naman pwedeng pumunta dun sa facilities, drug testing facilities, at sabihin mong shabu lang ang test mo sa akin kasi yan lang ang gusto ko. So maliwanag po dito sa sitwasyon na to, mukhang may kinukuberan talaga at mukhang mayroon silang mga isyong gustong pagtakpan. Ito po kasing ganitong senaryo, itong ganitong pangitain, lalo lang po itong nagpapasidhi sa paniniwala ng tao na talagang involved o gumagamit talaga ng droga si Bongbong Marcos. Kasi kung wala silang pinagtatakpan at kung wala silang gustong itago, bakit ganito? Bakit kung ano-ano yung palusot na kesyo yun lang ang ni-required, kesyo hindi naman sinabi ng pasyente na i-drug test mo ako lahat, o kesyo dahil ito lang yung gagawin, gusto kong malaman. Kasi po pag nag-drug test kayo, lahat naman kasi ng klase ng droga matitest sa katawan nyo. So ngayon lang po din nakaabot sa aking kaalaman na pwede pala yung ganon. At kaya yung mga mag-a-apply ng trabaho, natatawa na lang tayo, natatawa na lang kayo sa senaryo kasi parang lumalabas yung palang mga drug testing noon, dapat pala sinasabi natin, lalo kapag sa gobyerno ka mag-a-apply, ito lang ang ipatest ko at pwede na yan. So sa tingin nyo mga kababayan, mukha talagang
mayroong milagro. So tingnan pa po natin sa mga susunod na araw at sa ngayon po, yun ang opinion ko. Mukhang merong hindi maganda na tinatago at merong gustong palitawin itong mga doktor at itong representative ng PIDEA na nagpapaliwanag na yun lang ang kailangan nilang ites kasi yun ang hinihingi ng pasyente. So hanggang dito na lamang pong muli at maligayang araw po. Paki-like and subscribe na lamang pong muli. Maraming salamat po.